So how he did that? Paano niya gibuhat na? Paano niya nakatunan to be content? But the first one is by relying on the sovereignty of God. You know, there must be a change of mind first on how you view things. You know, wisdom na tinuod kanang proper application of knowledge, and this is wisdom from above. Muna yung basahon mo sa Biblia, hindi na una nga mga bersikulo. So tinya, rejoice in the Lord always, and I say rejoice. Think of these things, whatever is pure, what is lovely. Gifilled ni Paul ang iyang una-una sa mga maayo, manindot nga butang. What are you impressed at? Because your impression will be your expression. Kung ano sa kasulod sa iyong utok mo, puno mo gawas yung baba. Kung puno ka negativity, puno ka sa mga chismis or whatever, kasuko sa iyong heart mo, puno magawas yung baba. Okay na siya. You need to be watchful on what you think, because later on you will speak about it. Fill your minds with God's Word. Be filled with the Spirit of God, not with wine. You know, sa Bible, do not be drunk with wine, but be filled with the Spirit. Be controlled with the Spirit. Manausahay, pag-abot sa matintasyon, daling ta mo give up, nga naman, we are just relying on our own strength. You know, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Nga nung nasulti niya na, tungod kay ini nga una-una nga verse. Kung sang nauna nga verse, I know both how to be abased and know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to be abound and to suffer need. In short, Paul learned to accept whatever came his way. Acceptance. Muna usahay, maglisod tag-acceptance, kaya nga naman, feeling na to, control na to ang tanan. But if you will rely of the sovereignty of God, when we say sovereignty, God has its domain. He has a reign. He has this dominion. Siya nagahari sa imong life. You know, if you are crucified with Christ, masulti ka, Lord, your will be done. You know, when Jesus Christ said, you know, may this cup pass from me. Lisod yun ang kamatayan kay sakit. Pusulti niya, not my will, but your will be done, O Lord. Kung gani ang Diyos sa imong kinabuhi, dili lisod ang pagdawat sa mga butang sa imong kinabuhi. You have no time to complain. Nga panganak na ko sa pamilya nga pobre. Nga di man ko sa makagwapa. Siya laing na tao nga na complaining. Nga di man ko makaangkon niya, siya lang dali na kayo. Pero kung if Jesus is in you, you know what is more valuable. Amen? Amen. Na mas importante din ang relationship with Christ, ang eternal life. Hindi na mapalit sa kwarta. Na the inner joy and peace. Ang eternal life, hindi kailangan buhatan. For by grace are you saved through faith. Ephesians 2:8. And that not of yourselves, it is the gift of God, gasa sa Diyos. Some did not understand it. They still work for salvation in order to obtain. Ang sanctification, di na makapaluwas. Justification, makapaluwas. But when you are justified, you are sanctified or set apart for the holy use. Gamiton ka sa Diyos. And later on, there will be glorification. Pagbanaw si mong lawas, you will be like Christ. You will be like Christ. Wa antay sala na may buhat. And you see, grabe si Pablo, no, nasabtan niya kung unsang iyang sitwasyon. Kanindot. In other translation, it says, I know how to be humble. And I know how to prosper. You know, there are humbling experience. Nga nung usahay nga alaw sa Diyos nga maglisod kung ka-Kristohanon para lang mag-ila ka sa Ginoo ba? Kana, mupiko po di mong tuhod. Kaya kung sa daghang mga panalangin kayuhan, hindi naman ka makaremember mo ang ampo sa Ginoo. Kung simba. Lani, mangigod ilahos. But God is testing our stewardship. Dili na siya pwede nga nakay pilion eh. Ang Diyos ba imong trabaho? I-partner mo ang Diyos sa imong trabaho. Dili nga, Lord, unya na ka ha? Kay, nindot pa akong pangitaan eh. Oh? Pero usahay ang Ginoo, hatag sa tuwag kalisod, just to keep ourselves humble. In each and every situation, so to ni Paul, I have learned the secret of being full and of going hungry.
Kabalo ko unsa mabusog, magutom. Pero I learned to be content. Do you know nga ang usahay mong fasting, nakahatag ni mo kayo, kanang di kayo tanan-tanan, lami imong pagkaon ba? May mga tao nga na sa kabukiran, wala man sila yung mga pagkaon sa man yung mga food chain, fast food na to diri. Pero gi-bless sa Diyos sa mayang panglawas. Yan naman, tanan nilang pagkaon, puros mga healthy, gulay, putas. Nausahay kita, mga tanong, luhuyan nila, no? Actually, dili sila kaluoy. Lahi po na pamaagi sa Diyos na pag-provide sila ang Panginoon o sila malipayon. Naman tayo mga taga-just diri. Yan ang makita na ko dito, no? Kasi, lapindagat, no? Nag-duyan. May ibog ko ba? Kalamiya, nagkinabuhi, no? No? Kaya, kita diri sa syudad. Hello! Kaya dito, ano sila niya? Tanaw mga lawas healthy. Diri, daghan lami pagkaon, bro. Sakit na itong mga tuhod, ano? Eh, dali, matiguang tao din sa ano. So you can see nga ang Diyos nagiging buhi sa kinabuhi ni Pablo. So niya, of having too much, of having too little. I know na ikaw, Kristohanon, wala kabantayan na. Ang gusto mo lang tanan, okay ni mo. Unya sa panahon sa kapigado, Lord, murag lahi na ni. Balik lang ko niya, Lord. O grabe ng pag-murmur. Grabe ng pag-murmur. Mga igsoon, kung sa panahon gani nga naatay kalisod, dili ta sige reklamo. Kingano man, ang Ginoo maayo gyapon. Kung bitaw na sa mga butang ako sa diin naatay mga kakulangon, ang Ginoo nagapuno. Ay minsan kanina sa pagkaon, di magitatas abunan siya siguro sa mga food chain nga nga mga pagkaon, kanunay tagasunod. Pero salamat sa Diyos kay malikay ta sa mga sulti, no? Daghang sudyong nga pagkaon nga makadaot sa atong panglawas. Grabe ang Diyos ba? Kaya naman, ang gusto niya magiging contenta and great, that is autarkasi, meaning sufficient for oneself, strong enough, possessing enough to need no aid or support. Muna ingon ni Paul, munang bupasabot sa content diha. Nga sufficiente ko sa akong kagulingon. Di sa nagpakahigarbo, di niya ginala ang Diyos. Pero ang Diyos akong tanan, likoon ko, nga maski walang tabang nako, di ko kaingon nga kaluluoy ko. Muna ang iyang ipasabot diha. Nga independent siya over external circumstances. Why? Because ang aid niya, ang help kaniya, dili man kanunay nag-aabot financially. Pero ang Ginoo gapuno sa tanan, o dili siya nag-murmur. There's a quote nga akong nabasahan sa mga mothers o sa mga fathers po na nasa balay kanunay. It says, what a privilege it is to clean a house made dirty by healthy children playing. To wash dishes because you were able to eat 3 meals today. And to do piles of laundry because we all have clean clothes to wear every day. So kung mo sige kang trabaho diya, unsa man akong ginabuhi, ni kapuya ni balaya ni oy. Daghang labanan. Pasalamat ka kay naman naakay sinina nga masuot nga limpyo. Kung daghan mo kang trabaho diya nga hugasan, mapasabot na mo ginakaon. Amen? Kung sige mo panghugas yung mga bata, ayaw mo sige murmur. Pasalamat mo kayo sa may baso. Sa ito pa, sige mo inom. So, hindot inyong kidney. O sige mo hugas plato, daghan mo pagkaon. Salamat sa Diyos. Sa mga kainahan, na kailangan limpyuhan, kanunay, inyong balay. Nagyugaw-gawan si mga anak. Kung masabuti yung mga anak niya, kusgan, hindi nga kanunay lang gabi, kaya gasakit. So, do not complain or murmur. Makontento diya ita, maayo diya ang Diyos sa atong kinabuhi. Sumuhuli ang gibuhat ni Pablo. So tinya, here is God, the sovereign God, the Lord of all. Kabalo sa satanan sa akong sitwasyon. Nakasabot siya kanako. And I must rely on Him. Lahi, magyud na gyud ang kinabuhi ang Ginoo atong driver kaysa kita. Pag kita gani maubusan natag diskarte, masakit atong ulo. Pero kung naatay Diyos, Lord, ikaw manasayag karon, grabe naman paningkamot.
Lord, please provide our needs. Just do your best and God will do the rest. Ang problema siguro kung complacent ka, naglingkod lang ka diya, huwag mo. Kung nag-short ka, pero na kay kinatrabaho, sige lang, padayon. Importante na meet yung mga needs. Ayaw na sa ihapa ang gastos. Ihapa ang imong gastos na padulong sa sakto. So sayang mo kung mahimo, dito gusto mo gasto. Importante na, no? Masabda na ito natin operational expense. Kung sige lang, bawi lang kasunod. Pero ayaw bitaw pahariang tanan nga worries. Kanang wala kay kalipay, pag bata pa lang sa buntag, bug, usa naman yun, wala ka ampo. Totoo lang, mga sipyat, mga kakulangon. Last time, we have talked about encouragement, good words. Kailangan madunggan na sa itong mga anak, kanang mga paglipay, nga magdasig. Kailangan madunggan kanunay, o say wala, o say kulang. It's not helpful. Rely on God on the things that you cannot change. Kaya natay Diyos na kabalo sa tanan. The second one, it is by remembering the subvention of God. By remembering the subvention of God. You know, ang subvention from the root word subvent. Sa bastowa na yung masusud-sud diha. Pero nindot ni nga term, I mentioned before, kanang fortitude, kanang itawag na itong the strength of mind. Nga kung sa diin we're able to endure with courage sa tanang mga adversities. Sa tanang adversities. Ang subvent means that is a guarantee of financial support. Na-garantiya. You know, si Pablo, in order for him to be content, wa siya nagunahuna unsay laking karon. Tinuod, nag-antos siya. Pero inundom niya ang mga mahing butang kung paano siya ialagaan sa Diyos. You know, if you will just count all the blessings that God has given us, makaingon ta, salamat Ginoo. Kay gamay ra diyan kulang. Mas daghan diay nadugang. Tama? You know, the greatest loss in psychology nga ikaw ma-depress o ma-stress is the loss of the loved ones kung mutaliwan sila. Pero kung na maginagmay ng mga loss atong mga sinina, mga butang, mga daot, makapasubo biya na nato, tinuod na. Pero don't just to focus on the things na nawala. Focus on the things na dugang. Kaya if you just evaluate and remember or reminisce those things, mas naghanday na abot sa mong kinabuhi. Sa oras siguro, sa pegpay, kagapuy, dako-dako na mo pala. Sa oras siguro, bike ka, karoon, gabutong na ka. Oh? So don't live a life, kakanunay ka, nag-frown. Freaking and frowning. Wala Pablo, rejoice. Ayaw mo, kabulakan ako. Kaya naman, nag-suffer ko for God's ministry. Kung kuhaan ko sa Ginoo, so let it be, for to me to live is Christ, and to die is gain. So grabe si Pablo. Ang Ginoo, grabe ang grasya niya. So makita nato din nga nasa financial support gikan sa Diyos through God's people. If you read the Bible in the verse 14 and 17, in verse 14 to 17, the Bible says, notwithstanding ye have well done, that ye did communicate with my affliction. This is what I'm saying, or referring at. Kanang ito, maski nasa kalisod, ang nagagawas niya po siya mga pulong, kanang pagdasig, kaayo. Pero wala niya gina-ignore ang iyang kalisod. Pero ang iyang gina-remember, ang mga butang, sa prisuhan diay. Ang gapabuhi po sa ilaha, magpadayon, kanang strength of mind. Kaya grabe ang palibot. Grabe ang kamingaw, grabe ang kalisod. Kagi nagpreso pastor, wala wagi preso, pero kagi ko sa sulod sa presohan ng wali. So makita nato nga dinhili ay sa atong kinabuhi. Importante nga masabtan nato nga ang Diyos ay nagagamit sa mga tao. Nga mas kinata sa kalisod, makauna-una ta nga dahil may mga panahon baya nga ang Ginoo maayo nato. Kung nato i-count lang usahay ng God, ang present nato nga situation, ginabaliwala nato ang kaayo sa Diyos. Muna may awit nga, I have proven Him over and over. Why we have this courage? Nga nung naatay kaisog sa pagkatubang, sa ugma, o karon may kalipay ta, because we have proven God before. Over and over again. Kasi kung una pa man, gideliver ta sa Diyos. Karon pa ka manalaw? Nga grabe na ang Ginoo sa imong kinabuhi. The Israelites,
Ang ilang attitude, mauning, anong gidala mo kamo din ni Moses sa wilderness? Gidala mo kami din para mamatay? Dito, lindad ang mga spices sa Egypt. Pero ang Ginoo, gipadugay sa dito for 40 years, doon na ang tanan. If you look at the geography, ang location nila doon na kayo, pero gipatuyog-tuyog sa Ginoo. Wala pa may GPS na una. Kaya nga naman, because of the hardness of their hearts. They are keep murmuring, complaining, ilang problema unsa in present nila nga condition. Wala nila ginauna how the Lord was so good to them, but God delivered them from that bondage. He parted the Red Sea. He has guided him by the pillar of fire by night and pillar of clouds by day. Pero ang tanana nasa likway, imagine na part ng Red Sea, nakaagri sila. Di ba matay itong nag-apas nila? Grabe ang Diyos. Tungkol lang sa mana, what is it? No, kaya nang balik-balik ng whale, they keep murmuring. Wala sa contentment. So ang Ginoo gipadugay pagyod, mo bitaw na atong kasing-kasing yung mga igsoon, kung hilig bitaw ta ka nang mag-complain, damo pagyod ta ipalis doon sa Ginoo ba? Reklamador ka ha? Wala atong mga anak bitaw. Tagaan pinato daghang trabaho para ma-learn yun niya unsa gyud ang tawag nga hard work. May gamay nga trabaho mo reklamo. O dagahan sa dinagko para pag-abot sa ginagmay, di na mo reklamo. Ha? So ang Ginoo grabe kay Paul. Ingon niya, now ye Philippians know also, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. For even in Thessalonica ye sent once and again into my necessity, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. In short, Apostle Paul received with thanks whatever help fellow Christians could give. Nagpasalamat siya, i-appreciate niya. Lord, thank you for your provision. Salamat Ginoo sa mga Kristohano gigamit mo. Muna yung gimension niya din siyang letter dito sa Philippi. Kini mga churches na nagtabang kanila. Sa ilang ministry o sa iyang ministry. Kung mangitana ka, naaba na sa Biblia mo, tabang sa alagad sa Diyos na, sa bulatong sa Ginoo na, kini. But we will not expound kini mga verses. Pero makita natin sa Biblia na naagri pagtabang. So si Paul, sultin niya, salamat Ginoo. As I remember, grabe. Kita magalusahay, pag natin pigado, marag na hugno na itong kalibutan. Wala tayo kalipay. Gusto nato ang problema karon masulban. Gusto nato tanan maging okay. Di man diha dayon. Allow it to happen. Kita mo gina siya. Bisay mo, what anta sang gana sa trabaho, kay gamay ang income, or mawat ang gamit, magubaan, dadautan ta, whatever. Kita mo na, yung ni James, there is no trials that is not common to man. Tanan nag-aagila, galilahin nagtag-degree o vary, gabari ta og degree o intensity. Pero naatay mga problema. Ingon sa Biblia, in other translation, nevertheless, it was kind of you to share my troubles. You Philippians also know that in the early days of the gospel, when I left Macedonia, no church participated with me in the matter of giving and receiving except you. Pasalamat siya ang churches ng tabang. No soldier will go to war at his own cost. Muna masabtan ninyo church, ang ministry sa Diyos kailangan monetary. Di pwedeng alakaw ka lang dito, alagad sa Ginoo. May pasanguna gani, diri ha? Mga baktas pa karon, no? Gasolina, transportation. Even sa jail, no? Maingon ko. Kailangan yun. No lang luban, kundi lang yun sila madiskarte, mabiya sa ministry. God's desire, o God's design unta, nga ang pastor maging full-time sa bulaton. Dako ang trabaho sa Diyos. Marag principal ka ni sa usa ka eskwelahan, na department sila layang Sunday school, tututukan lang yun. Pero na mga panahon nga di kakaya ang mga members, not because nga dili sila gusto nga matabangan, di lang sila minatagon. So, trabaho sa Ginoo mag-suffer. Muna si Paul, sa panahon nagkulang ang tabang siya sa mga churches, kaya nag-full time man siya. Ni-sideline siya kadali. 10 pickings ako. Kailangan magtrabaho ko kaya para mabuhay ko to sustain or remain in the ministry. That's what my dad told us. Lima magiging mga pastors, as we all know. Pero ito duang good me nga you need to work
We need to work in order to sustain or in order to remain in the ministry. Because if you cannot rule your family, the Bible says you cannot rule the house of God. Pero manang gusto unta sa Diyos. Mga si Paul, nagpasalamat siya sa mga churches of individuals na nagtabang siyang ministry. Ministry sa Diyos. Even while I was in Thessalonica, you provided my needs not once but twice. It is not what I'm looking for a gift, deklaro ni Pablo. No, bitayin niya, I must do the tent making so that you will not think that I am so dependent on you. That it's God who is the one helping me. Yung kasi makununa ang mga churches ito, na nagtabang may kay Apostle Paul. So kami na ni karon hawad-hawad niya, kami na magbuot, dili. Ug naa siya utang na buo, utang kabubuton. Masulti ni Pablo, I must work with my own hands. Iba si maingon mo ba nga nagsalig ko ninyo? May mga churches usahay, no? Kato mga minatagon o ano dia, i-control nila ang leadership. You know, God has placed pastor, that is a calling, not a profession. Ang Diyos na iyang amo. Importante nga masabta nato sa pulong sa Diyos. Ingon ni Pablo din, I'm not looking for a gift. Salamat sa inyong mga gasa. Tingnan naman, nakakontinue po sa ministry. Pero, sulti niya, I want to see that you receive the fruit that increases to your benefit. I do not desire a gift, but I want fruit. You know what is the joy of Paul? Mas sinapriso siya. Di lamang katong inahatag gagmay siya para masustain ang ministry sa Diyos. Dito iya ang personal na gain na interest. Kundili, sulti niya, I have seen the fruit in you. His greatest joy is that he sees brethren growing in the Lord. You know, ang imong pagkaminatagon, resulta na sa imong maturity. Kaya naman, nakasabot ka sa value of one soul. What shall it profit a man if he gains the whole world, but loses his own soul? Munang kita gahatag ta sa simbahan, kita na itong kalag sa tao. Ting mahalang kalag sa tao, di mapalit sa kwarta. So, pinagi sa itong hatag dito na atay Vacation Bible School, itong mission na sa Vacation Bible School, na atay missionaries na suportahan. Naatay mga activities nga naman, we can sustain the work. Kaya naatay kasing-kasing sa paghatag. Munang ipasalamat ni Paul because you are growing. Wala man siya kitawag financial benefit. Ato, in fact, no, diri sa Rome, last na ni bago siya, ipatay. Wala siya. Pero nakita niya, ang kalipay niya, nagtubo ang mga Kristiyano. You know, ang pinakakalipay sa alagad sa Diyos, dili ka itong inyong mga regalo, no, kung pastor's appreciation o birthday sa pastor, na kamo nagtubo. Kana naghamtong ba, naglikon sa mga pagsulay. Kaya we are all transient here. As I mentioned before, we are all fluid. Kita lumalabay lamang. I cannot be your pastor forever. No, you are my member forever. Knowing sa atong situation dali, pwede ta manghawa ta na, mga bungkag ta. Pwede. Gagawin ta sa Ginoo. Pero as long as kita nagatapok, we will serve the Lord. Kung knowing nga naamo sa layong dapit, kabahal ka mo, kapadayon pangalaga sa inyo, uba na master, iba nang alaga sa Diyos sa Diakono, uba naging faithful nga member, praise the Lord, that is our joy. That is our joy. Pusukin niya, kung kamo nagbunga, di ako binipisado ato, dili ako nakabilipisyo. Kamo. Kung ang Word of God nag-grow sa inyong mga hearts, kamo yun ang makabilipisyo. Ano man, kamo ang may kalipay sa Diyos. Amen? Kamo ang may kalipay sa pangalaga. Kaya wherever you are, bit-bit nyo na. It's like an education. It's not for the benefit of the teacher, actually. It's for the student. Mabita kung ikaw, blackboard ka mo estudyante, sige pamayabas, malipay ka nga walay teacher, ikaw ang kaluluoy. Ang teacher na siya. Pero ikaw, padulong ka pa. Kung kulang ka kahibalo, ikaw ang kaluluoy. And you know, the pastors are faith by God's word. Before they preaches, ilang daan ang tunan o gi-apply sa lang kaugalingon o gina-examine. You are not perfect. Pero ang among mga kakulangan sa lens sa Word of God, ang muda nga ipapasaylo sa Diyos. Maningkamot ni. You know, the priest before the Old Testament, dagan po sa kahinaan. Pero ang tanan-tanan, by the grace of God, yun, nagpadayon sila. Mula si Paul, the subvention, that is the financial aid, gikan sa Diyos. Mula do not faint nga kami nagasuporta sa bulaton na ang Diyos nagsuporta sa bulaton niya.
Igamit niya ang mga tao. Oh, this is my work, this is my job, this is my offering, this is my tithe. That's not yours. Iyan na sa Diyos. You are just a steward. Munang ibalik nimo ang iya sa Diyos. Number 3 and the last is by recognizing the supplication of God. O saan supplication? But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Kapitan mo man, ayaw mo pala ka. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. He recognized that God is the supplier. Ito may illustration na kung sa may gusto mo. Ang isa ka budiga nga puros nga gitawag natong tinapay o papa nga baker. O sa man ko ng atong conception mauni, which is a misconception. Gusto ko Ginoo na ako'y dako na pundo. Nami na siya. Pero kung pagkaon atong isgutan, kung saan na siya, kadugayan, murat na siya, madaot. Pero ang atong pangayon, dili sa kabudiga, di ay na tinapay, o rice, o sa padiha, na pagkaon, kundi pangayon nato, nga natay amahan nga baker. Kaya itong amahan nga baker, magbuhat ang pamaagi, o kanunay, fresh pa na. Diba na may expiration, no? Mga tinapay. Kung may baker ka, kanunay fresh. We are most thankful to God, ka atong Father in Heaven, kanunay sa naghahatag sa atong mga needs. Sa magawas nga problema, maampo, mangaya naman, Ginoo naman provide. Kung di man niya ihatag ka na, naagyan po sa purpose. Because we as children of God, to them that love the Lord, as we know that all things work together for good. You cannot understand it now, but later on, you will understand why it happened to you. Ako, aksidente, may ko nga, kulang pabuton, sayang ba? No? I have lost the building, I have lost the lot, the vehicle. Eskila ba yung apo driving ko? Tanan-tanan na, naas ko aksidente ko, nibalhin. Oh. We don't have a problem unta sa itong lupa karon kung naapa to. Pero sa akong pananaw, hindi ko gusto ang kwarta, ibilin niya. Gusto magamit. Kaya I don't know, anong sabi ko makabalik pa mastor. Balik na akong tiil. Pero makita ng Diyos, grabe ba, nasa yung mga plano, mabalik dito sa Davao, hindi ko ginsan. O, wala ko lang niya sa tubangan nyo ron. So, dili dahil ko utang sa Ginoo. I used to have a big building. Pero makita na ito ang Ginoo, grabe. Nasa yung mga plano nga mas better. Better plan. Nga di mo masabtan sa panahon nga ikaw nasa kalisod. But later on in life, you will understand more than yung plano Ginoo. And if you cannot understand while you are living in heaven, you will know. Nga nung i-allow sa Diyos ni mo ato. You see? So overall, God gives the credit and the glory, mahigit ang Diyos. Muna ni Pablo, my God, you people, you fellow servants, you brethren, you did help me and I appreciate that. Pero remember, my God will supply all my needs. Do not so worry about me. Kaya naman ang Diyos na ako buhi. You know, I remember sa Shadrach, Meshach, Abednego, o si Daniel, tapos kilapay na sa furnace, lipayon yapon sila. Kaya naman, kabalo sila kung kinsa ilang Diyos kaya nag-aral. Dili ito mga statwa, no, may mga rebulto, may mata, may ilong, kundi kadungog, kundi ang buhi ng Diyos. Wala kayo sila agaw-gaw, wala kayo sila yaog. In short, in this verse, Apostle recognized that God was supplying all he needed. Now, that is contentment, realizing that God will supply all our needs. Maski wala hatong kamot karon, pero we have this faith. Nga, Lord, I know nga na ako'y maayong wasdam lang. Na ako'y maayong ugma. You know, ang problema ko nato, ang atong attitude, dili nato problema ko ng mga butang na wala pa sa atong kamot. Kaya kung ang attitude nato, dili dihita masaligan, dili hatag sa Diyos. Kung ang attitude nato, puros lang dihita pagbuhi-buhi pagkahuman, hindi hatag sa Ginoo. Pero kung natin sama sa attitude ni Paul, ang kanindot ani, ang mga butang mas kilisod, maging sayon. No? Grabe.
Grabe ang tudlo sa Biblia nga kung sa diin makita nato ang contentment is very important kaya nga everyday atong pagahimon. You know, unta natin prayer sa atong kabuling nga, "O Lord, give me the grace to be content with what you give to me." Kung sa may naani mo karon, you must thank God for that possession nga naana karon nimo. Your life, your relationship with the Lord, your family, your job. Salamat sa Ginoo. Let's make you grateful. Do not just think of those things na ipangandoy mo nga wala pa niabot. Dito ka makumpay ka imong kalipay kung maabot na. Baliktad. Dapat samtang imong ginanticipate, ginakalipay mo na daan. Because success, gisgutan nato dati, it is a progressive realization of a worthy goal or cause. Samtang naka sa journey, do not just look for the destination. I'll become a doctor someday, a professor, a pastor. Dugay pa na. A lawyer. Enjoy the journey. Enjoy the process. Kung nagabiyahe, bitaw ka sa layo, mo itong nakapasa ko kahapon, inagit ko, mabalik sa Parula. Ikan ko sa aning lugar, sa Torel, abot ko sa Parula. Pag abot ko dito, close. Nakain ko sa Gobjen. Madami pa si Gaboy. Imagine mo sa kalayo, anak. Yan, pag abot na dito, close. Hindi na gito balik. Siyempre, grabe ang expenses, grabe ang kahago. You know, kung atong ipangandoy kanunay nga to be rich o to be ano, nga kung what if ko di na mabot sa imong kinabuhi. So, ang imong kinabuhi, failure, pildi ka. But while you are having the journey, enjoy the journey. My brother, my sister. Kung noon sa gihatag sino by the grace of God, mong ikontento ka, pagyamanin mo. Because those who are faithful in little will also be faithful in much. Faithful in much. Let me rejoice in all you send. Lord, help me nga maging malipay ko because it is your choice. Kung natawa ka sa pamilya nga na, choosing na sa Diyos. Karon siguro ako masabtan, nga naka sa trabaho, choosing na sa Ginoo. Pero grabe ang Diyos no ginamold niya ta, gina-shape niya ta to be a better person. Grabe ang Diyos sa atong kinabuhi. So, lahi ang madala sa pagkakontento. I do pray nga sa atong kinabuhi kanunay nga ang kalipay mao maghari, dili ang kasubo. Count it all joy when you fall into diverse temptations. Balikon nako because those trials will lead us, give us patience, and to be a mature person. Manilog ta palihog. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. We ask, O Lord, Ginoo, sa kapasaylohan sa among mga sala, at kanimo, Lord, nga among kinabuhi usahay, nagiging materialistic na good being, wala namin kasabot, Ginoo, sa among gibati, nga among kalipay ang kalibutan, o kami nag-chase, Ginoo, Lord, sa mga dreams, nga kung sa din, Ginoo, wala kita satisfaction. In you, Lord, there's satisfaction. Si Paul, ang manakitaan, nga sa una si Saulo pa siya, na ang tanan siya sa kalibutan, pero i-count it as loss. Hindi niya exchange ang mas valuable ang relationship niya kanino. O nagtubog siya. From a persecutor to a servant, a doulos. Pero ang iyang pagpangalagad, maski na siya sa presohan, na siya'y pagkontento, na siya'y kalipay kinaluhod. Help us, dear Lord, in whatever situation that we have right now or circumstances, help us to be joyful. Not only we are positive, but also we are spiritual people. Nga we view things sa Diyos nung napagtanaw. Nga Ginoo, salamat kay Ikaw, Lord, naghatag ka ng mga example. Nga Ginoo, usama kami kay Pablo. Nga iyag yun, i-rely ang tanan sa sovereign God. O iyang i-remember ang imong provision. O iya po, i-recognize ang imong supplication. Lord, thank you so much, Ginoo. Sa daghang mga kaayo sa among kinabuhi, help us, the Lord, to count all those things. Sa una, hangtod karon. O diyan, makahatag ka na mong kalipay. Sa una, nangandoy mi, nga nami, pamilya, imong gihatag. Daghan ko mi ginong ipangandoy. O diya kami magsugod. Salamat o salamat, Ginoo. Because you want us to be happy all the time. And you want us, Lord, nga maging
Kristohan kami nga nagtuyo kami sa fulfillment. Hindi namin compare mo kung lingon, hindi na mo Lord i-complain ang may tapos mo na o mo-covet kami, mag-jealous kami sa ubang tao, mainggit kami. Lord, palihog Ginoo nga dili na maging anak nga mag-deprive sa among joy. Help us, Lord, mag-focus kami diya kanimo o ang eternal riches, ang spiritual blessings mao gyud ang number one. Thank you, Lord, for the eternal life sa salvation na mo na-receive. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the ministry of this church o sa among pag-serve sa kanimo diya Ginoo. Thank you, Lord, for our families. Thank you for our job. Thank you, Lord, sa among mga relatives. Everything, Lord, salamat o salamat. Salamat sa gift of life. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Please remain standing as we sing the song, I Surrender All. This is a short invitation. If you want to follow the Lord in water baptism, for salvation, for transfer membership, you may do so. Oh, to Jesus I surrender. Oh, to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. Can we come forward? This is an altar call. Willingly, voluntarily, we come there. Before the song, Namahuman, to Thee, my blessed Savior, I surrender. Salamat, Ginoo, sa tanan-tanan. Help us, O Lord, to live a victorious life every day. Sa among mga dreams, Lord, angkos kinabuhi, please guide us. O ginagpalo, di malayo sa mga pulo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Please take your seats. Amen. Na please makaigsoon.